Kim Chiu, trending, humiling na maging mabuti matapos ang pagpanaw ni Eman Atienza. Isa si Kim sa celebrities na nananawagan na maging sensitibo sa pagpanaw ni Eman na anak ng TV personality na si Kuya Kim Atienza. Bagaman di personal na kilala ni Kim Chiu si Eman, nakisimpatya siya sa pagpanaw nito. Anya, the world doesn't need more opinions or harshness. It needs more hearts than choose to understand. Please, spread kindness. R.I.P. Eman Atienza. Spread kindness. Totoo naman yun. Kasi ako lagi ako naniniwala. Kaya madalang ako mag-post ng mga makisawsaw sa mga ano. Kasi ayoko namang dumagdag pa sa iisipin or yung mararamdamang pain ng iba. Kaya nga, di ba, kung wala kang magandang sasabihin, lalo na kung halimbawa sa mga kakilala mo lang, ako ganun kung sa mga kaibigan or ano, kahit na nakaaway mo yun, kung wala kang magandang sasabihin, wag mo nang idaan pa sa posting yan. Kasi syempre, nakaka-hurt din yun, tsaka nakakadagdag din. Tsaka wala ka sa personality na ganun. At saka si Kim kasi biktima rin niya ng bashing eh. Oo naman. Biktima rin niya ng mga kung ano-anong masasakit na halos hindi makain ng aso yung mga sinasabi ng iba, yung pinopost ng iba. At ang maganda lang kay Kim, kaya niyang i-handle eh. Kasi nga, alam natin, dumadaan din sa mental health itong si Kim dahil araw-araw siya nagtatrabaho. Wala na siya halos panahon sa kanyang sarili. Siguro ang kanyang kaligayahan na lang, ang kanyang mga fans, ang Kim Paulandia, ang trabaho, pagmamahal sa Diyos at paniniwala. At syempre, si Paolo Abilino na palagi niyang nakakasama. At yung mga kaibigan niya. Yung isipin mo na lang yung mga blessings na natatanggap mo araw-araw, isa na yun para labanan ang mental health o anxiety o ang depression. Kaya nga lang itong si Kim, pag merong mga bagay na dapat na lang palagpasin, pwede na palagpasin. Pero pag hindi, dapat sinasagot. At pag sinagot, diba, stop, okay na yun. Nasabi mo nang dapat sabihin. Hayaan na natin ang bumakbak, rumesbak, yung kanyang mga fans na sumusuporta. Kasi mas marami kasing dapat isipin na dapat pagkaabalahan na mas importante kaysa patulan yung mga bashers. Pero kung talaga namang sagat-sagaran na ang panlalait, na naapektuhan na hindi lang tayo, hindi ang pamilya mo. Or may mga threat na talaga. Yes, di dalhin mo yan sa reklamo. Sa korte, meron tayong batas dyan na po pwedeng humabol at tumugi sa mga walang puso. Ganyan. Pero kaya mas masarap pag-usapan yung mga bagong ayuda na nakikita nyo naman kung gaano ka-protective talaga si Paolo Abilino kay Kim Chiu. Yung mga bagong pictures, bagong video na kung saan talagang mula pagsakay ng kotse, pagbaba ng kotse, parang of course, bantay sarado niya ang kanyang love it up. Tsaka din pasabog din at hinintay din naman natin yung ibang ayuda. ng Kim Pao. Ayun nga, tapos may mga nakasubscribe sa Discord na nagsisend ng mga videos ng dalawa, no? Pero hindi mapipigilan. Ayaw lang nila magpabanggit ng pangalan kasi syempre, di ba? So, nakikita namin yung mga videos. Nakakatuwa naman talaga. Kung dati kasi ay bawal na i-post yung mga isinishare ng mga larawan mismo ni Paolo, ha? Ngayon talagang hindi mo na mapigilan dahil siyempre nakakilig pa. Bakit mo naman hindi isi-share yung larawan na magbibigay sa iyo ng good vibes at magbibigay sa iyo, magpapangiti sa iyo, di ba? Siguro kay Paolo okay na 'yan. Siguro ng mga unang-una pa lang baka bawal. Pero ngayon parang okay na. Siyempre, wala naman masyadong bawal dun sa wala namang hindi maganda dun sa eksena nila dun sa picture. Ayun, katulad ng mga jump shot, di ba? May mga ganun na si Paul. Jump shot. Anyway, namimiss ka na namin, Carlos Miguel. Oo, ayun na. Nakakalungkot at sabay nakaantig ng damdamin ng balitang ito. Si Kim Chiu, nakilala sa pagiging matatag at may pusong malambot, ay muling ipinakita ang kanyang pagiging totoo at mapagmahal na tao matapos ang pagpanaw ni Eman Atienza. Ang kanyang hiling na maging mabuti ay hindi lamang simpleng pahayag, isa itong mensahe ng pagninilay at pagmamahal sa kapwa. Sa mga panahong tulad nito, makikita kung gaano kalalim ang puso ni Kim. Sa kabila ng sakit ng pagkawala, pinipili pa rin niyang magpakatag at magdasal, hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa kapayapaan ng kaluluwa ng yumaong si Eman.
Ang ganitong klaseng pananalita ay nagpapakita ng kababaang loob at pagpapahalaga sa kabutihan na madalas na nawawala sa gitna ng kaguluhan ng showbiz. Maraming fans at netizens ang siguradong nakaramdam ng inspirasyon at pag-asa sa mensaheng ito ni Kim. Sa halip na magpadala sa kalungkutan, pinipili niyang magbigay ng paalala na ang bawat isa sa atin ay may pagkakataong maging mabuti sa salita, sa gawa, at sa pakikitungo sa kapwa. Isang malalim na sandali ito para kay Kim Chiu. Ngunit mas nakikita rito ang lakas ng kanyang pananampalataya at ang kagandahan ng kanyang kalooban. Isa rin itong paalala sa atin na sa bawat pagkawala, may puwang pa rin para sa kabutihan, pagmamahal at pag-asa. Maaring may dagdag sa balitang ito ang mas malalim na konteksto ng relasyon ni Kim Chiu kay Eman Atienza, pati na rin ang emosyonal na bahagi ng kanyang pagharap sa pagkawala. Halimbawa, maaring banggitin na si Eman Atienza ay isa sa mga taong malapit kay Kim, isang kaibigan at kasamahan na naging bahagi ng kanyang journey sa showbiz. Kaya't ang kanyang pagpanaw ay tunay na nagdulot ng matinding lungkot kay Kim. Sa kabila nito, pinili pa rin ni Kim na ibahagi ang positibong mensahe tungkol sa kabutihan at pananampalataya, imbes na puro kalungkutan ang ituon. May dagdag rin na maraming tagahanga at kasamahan sa industriya ang nagpahayag ng pakikiramay at paghanga sa katatagan ni Kim. Ang kanyang mensahe ay nagbigay inspirasyon hindi lamang sa mga nakaranas ng pagkawala, kundi pati na rin sa mga taong gustong ipaalala sa sarili na sa dulo ng lahat, ang kabutihan ang tunay na sukatan ng isang tao. Sa kabila ng bigat ng kanyang pinagdadaanan, nananatiling inspirasyon si Kim Chiu sa marami. Ang kanyang hiling na maging mabuti ay naging paalala na kahit sa gitna ng sakit, may puwang pa rin para sa pag-ibig, kabutihan at pag-asa. Ang pagpanaw ni Eman Atienza ay hindi lamang nag-iwan ng kalungkutan sa mga taong nakakakilala sa kanya, kundi pati na rin kay Kim Chiu na hayagang nagpahayag ng kanyang panalangin at mensahe ng kabutihan. Sa panahong puno ng ingay at negatibidad sa social media, ang ganitong uri ng reaksyon mula kay Kim ay isang tunay na liwanag sa dilim. Hindi na nakapagtataka na marami ang humanga sa kanya dahil sa kanyang taimtim na puso at malalim na pananampalataya. Sa halip na puro kalungkutan o emosyonal na pagdaing, pinili ni Kim ang daan ng kabutihan at pagninilay. Ang kanyang mga salitang maging mabuti ay tila simpleng pahayag, pero sa ilalim nito ay nakabaon ang isang makapangyarihang mensahe na sa mundo ngayon kung saan madalas pinaghaharian ng inggit, galit at kompetisyon, kailangan nating piliin ang kabutihan. Makikita rin dito ang paglago ng pagkatao ni Kim Chiu bilang isang tao at hindi lang bilang artista. Sa kabila ng mga pagsubok na dumaan sa kanyang buhay, mula sa mga kontrobersya hanggang sa personal na kabiguan, nananatili siyang matatag at may pusong marunong magpatawad at magmahal. Ang kanyang reaksyon ay nagsilbing paalala na hindi kailangang maging perpekto para maging inspirasyon. Sapat na ang pagiging totoo at marunong magmalasakit sa kapwa. Marami ring netizens ang napaisip sa kanyang mensahe. Sa gitna ng pagkawala, ipinakita ni Kim na may paraan para gamitin ang sakit bilang gabay tungo sa kabutihan. Sa ganitong mga pagkakataon, hindi na siya basta artista. Isa siyang halimbawa ng taong marunong magpakatatag, marunong umunawa, at higit sa lahat, marunong magmahal. Sa kabuuan, ang ginawa ni Kim Chiu ay hindi lamang isang simpleng post o pahayag. Isa itong pagpapaala na ang buhay ay maikli at sa bawat sandali, may pagkakataon tayong maging mabuti sa iba. Sa pagpanaw ni Eman Atienza, nabuksan ang mas malalim na mensahe na ang kabutihan ay hindi kailanman naluluma at sa puso ng isang taong marunong magmahal, mananatili itong buhay magpakailanman. Ang masasabi ko sa balitang ito ay talagang nakakaantig at puno ng aral. Ang naging pahayag ni Kim Chiu matapos ang pagpanaw ni Eman Atienza ay nagpapakita ng kanyang malalim na puso at matibay na pananampalataya. Sa halip na magpadaig sa lungkot, pinili niyang magbigay ng mensahe ng pag-asa at kabutihan, isang bagay na hindi madaling gawin kapag may pinagdadaanan. Ang kanyang mga salitang, maging mabuti, ay may bigat at kahulugan. Ito ay isang paalala para sa lahat na sa dulo ng bawat laban, ang kabutihan pa rin ang pinakamahalagang iwan sa mundo. Sa panahon ngayon kung saan madalas nagiging mababaw ang usapan at mabilis maglabas ng opinyon, ang ganitong uri ng mensahe mula sa isang kilalang personalidad tulad ni Kim ay isang malakas na inspirasyon. Makikita rin dito kung gaano siya lumago bilang tao. Hindi lang siya basta artista o public figure, kundi isang tao na marunong magpakatoo sa kanyang emosyon at gamitin ang kanyang plataforma
para maghasik ng positibong pananaw. Ang pagharap niya sa pagkawala ng isang kaibigan ay hindi puno ng galit o pagkadismaya, kundi puno ng pagmamahal, pagninilay, at pagpapatawad. Sa ganitong pagkakataon, mas lalo pang hinangaan si Kim Chiu ng marami. Pinatunayan niya na ang tunay na kagandahan ay hindi lamang nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa kababaang loob at kabutihan ng puso. Ang kanyang panawagan na maging mabuti ay tila simpleng salita, ngunit sa likod nito ay isang malalim na paalala sa bawat isa sa atin na kahit gaano kahirap ang pinagdadaanan, laging piliin ang mabuting gawin, mabuting sabihin, at mabuting isipin.